Ang dating may-ari at medical director ng isang med spa sa Texas ay kinasuhan ng pagpatay matapos mamatay ang isang babaeng nagpa-IV infusion. Iniimbestigahan namin ang umano'y mapanganib na gawain na nangyayari ng palihim at kung bakit tumagal ng taon bago nagsampa ng kaso ang mga autoridad. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa aming partner, ang aming sponsor, ang app na tinatawag na Upside. Ang Upside ay nagbibigay sa inyo ng dagdag na cashback. Oo, may cashback sa araw-araw na binibili gaya ng gasolina, groceries, takeout. I-download ng libre ang Upside, i-claim ang offer sa mayigit 100,000 lokasyon at magbayad gamit ang card mo. I-verify mang binili mo at ganun lang, makukuha mo agad ang balik pera. Halimbawa, kailangan kong magpagas o gusto kong mag-takeout isang gabi. Maghahanap muna ako ng mga offer sa Upside. At pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app ko na pwede kong ilipat diretso sa aking bank account. At saka pala, ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $100 at $54 pabalik kada taon. I-click ang link sa description o iscan ang QR code gamit ang promo code na Sidebar para makakuha ng dagdag 25 sentimo bonus bawat galon sa unang tangke ng gas. Noong Hulyo ng 2023, si Jennifer Cleveland, 47 taong gulang, ay sabik na sabik para sa isang araw sa spa. Isang inang may 4 na anak na nagtatrabaho sa lokal na radyo sa Texas ay nag-post sa Facebook. Ang Lux Med Spa ni Amber Johnson ay siguradong magpapaganda at magpaparamdam sa'yo na maganda ka. Pero makalipas lang ang isang araw, si Jennifer ay pumanaw na. Nawalan siya ng malay sa spa at idineklarang patay pagdating sa ospital. Simula noon, maraming investigasyon ang ginawa at may bagong batas sa Texas na ipinangalan kay Jennifer para gawing mas ligtas ang mga med spa. Pag-uusapan natin ito. Ngayon, alam natin na ang may-ari ng negosyo si Amber Johnson at ang medical na direktor ng SPA si Dr. Michael Gallagher ay nahaharap sa kabuuang 39 na kaso ayon nito sa mga bagong inihain na sakdal. Sumuko sila sa otoridad ng Freestone County, Texas ngayong linggo at nakapagpiyansa ayon sa ulat ng KWTX. Paano nga ba tayo nauwi dito? Ano ang nangyari kay Jennifer sa med spa na yon? At bakit dalawang magkaibang tao ang nahaharap sa mabibigat na kaso, mga kriminal na paratang? Gusto kong talakayin ito. Meron ding sibil na bahagi na tatalakayin din natin. Ngayon, kinumpirma ng abogado ni Johnson, si David E. Moore, sa KWTX na pumunta nga si Jennifer sa Lux Med Spa noong Hulyo, kung saan sinimula ni Johnson ang IV treatment para sa kanya. Sinabi ni Moore sa news outlet na pumirma si Jennifer ng mga consent form na nagsasaad na wala siyang iniinom na gamot, wala siyang chronic na medical na kondisyon, at hindi siya nasa ilalim ng pangangalaga ng isang doktor noong panahong yon. Ayon kay Moore, 20 minuto matapos magsimula ang treatment, sinabi ni Jennifer kay Johnson na masama ang pakiramdam niya. Pinaupo siya at pinaghinga ng malalim, pero nawala ng malay si Jennifer. Ayon kay Moore, sinimulan ni Johnson ang CPR kay Jennifer at doon niya nakita ang vape pen sa bra nito. Tatalakayin pa natin kung bakit mahalaga yon mamaya. Ayon sa ulat, na-revive ni Johnson si Jennifer pansamantala. Sabi ni Moore sa KWTX, pero hindi na siya tumugon pagkatapos. Ayon sa ulat, 2 beses tinangkang tawagan ni Johnson ang 911 sa telepono ng SPA, pero abala ang linya at walang sumagot. Naisip ko kung may phone records na magpapatunay sa mga tawag na ito. Sa huli, nakatawag siya gamit ang sarili niyang cellphone, ayon sa kanyang abogado. Dinala agad ng EMS si Jennifer sa ospital, ngunit ayon sa pulisya sa KWTX, pumanaw siya habang nasa biyahe. Ngayon, iniulat ng outlet na KSNV ang ulat ng autopsy kay Jennifer, na nagsasado mano na si Jennifer, ayon sa ulat, ay nakatanggap ng IV infusion na naglalaman ng vitamin B complex, ascorbic acid, cyanocobalamin at TPN electrolytes. Ang cyanocobalamin ay uri ng B12. Ginagamit ito para sa kakulangan sa bitamina. Ngunit ayon sa Texas Medical Board, ang TPN electrolyte solution ay dapat ireseta ng doktor at maaaring magdulot ng komplikasyon dahil sa potassium chloride. Ayon sa KWTX, lumabas sa huling autopsy report ni Jennifer na ang kanyang ikinamatay ay biglaang pagkamatay na may kaugnayan sa puso na hindi tiyak ang pinagmulan. Pero ang paraan ng pagkamatay, natural, aksidente, pagpapakamatay o pagpatay, ay hindi alam. Kaya magagamit ito ng mga abogado ng depensa. Kung may hindi tiyak, nagkakaroon ba ng lugar para sa makatwirang pagdududa? Ayon sa ulat, sinabi ng autopsy na hindi pa matiyak kung nakapag-ambag sa pagkamatay ang intravenous therapy o hindi. Gayunpaman, kinuha ang IV bag sa pinangyarihan at sinuri ang laman nito
at lumalabas na merong TPN electrolytes. Sabi ng KWTX, si Jennifer ay tumatanggap ng lingguhang infusions, ngunit hindi sinabi kung anong uri o gaano ito katagal. Narito ang kontra-argumento. Si Johnson, may-ari ng SPA, ay iniulat na walang lisensyang medical. Hindi siya dapat payagang kumuha o magbigay ng mga inireresetang gamot. Inakusahan siya ng mga opisyal na nilusutan ito sa tulong ni Dr. Michael Gallagher, anesthesiologist mula Texas, na medical na direktor ng SPA. Noong araw ng pagkamatay ni Jennifer, ayon sa abogado niya, si Gallagher ay nasa sarili niyang klinika sa Frisco, Texas. Mahigit 100 milya ang layo. Pero nagawa pa rin daw ni Johnson kunin ang mga gamot gamit ang kredensyal ni Gallagher. Tandaan, nabanggit ko yung vape na nakita raw ni Johnson habang nag-CPR siya. Sinabi ni Attorney Moore sa KWTX na hiniling niyang masuri ang vape pen na itinago sa bra ni Miss Cleveland upang malaman kung may mga kontroladong substansya. Ayon sa huling autopsy, ang sani ng kamatayan ay biglaang pagkamatay dahil sa cardiac arrest na hindi tiyak ang pinagmulan at ipinakita rin ng post-mortem toxicology na may tramadol at trazodone na kapwa hindi ibinigay ni Amber Johnson. Kaya ang opisina ng Attorney General ng Texas ang humawak ng kaso. Mukhang iniharap nila ito sa isang grand jury at nakuha ang mga kasong isinampa laban kina Johnson at Gallagher sa Freestone County. Ayon sa mga dokumento ng kaso, sinampahan ng grand jury si Johnson ng 14 na bilang felony murder, second-degree manslaughter, criminally negligent homicide, 9 na bilang ng pamamahagi ng mapanganib na droga, pagpraktis ng medisina ng walang lisensya, at pagmanipula o paggawa ng peking pisikal na ebidensya. Mas marami pang kaso ang kinakaharap ni Gallagher ayon sa kanyang indictment. Pero karamihan sa mga kaso ay halos kapareho ng kay Johnson. Felony murder, second-degree manslaughter, criminally negligent homicide, 9 na kaso ng pagbibigay ng mapanganib na gamot, pagpraktis ng medisina ng walang lisensya, at pagpraktis ng medisina ng labag sa Texas Occupations Code. Ipinapakita ng mga papeles ng korte ang kabuuang piyansa para sa bawat akusado. Ayon sa ilang ulat, sumuko si Johnson at naglagak ng $69,000 na piyansa. Nakawala si Gallagher sa kulungan matapos magpiyansa ng $76,500. Gusto kong bigyang diin ng mga detalye ng umano'y paglabag na ito dahil mahalaga ito. Tatalakayin pa natin ito kasama si Aaliyah Roberts mamaya. Pero sinasabi dito at inuulit ko, si Amber Johnson, noong mga ika-10 ng Hulyo, 2023. Noong panahong yon, gumawa o nagtangkang gumawa ng mabigat na krimen tulad ng pagpapraktis ng medisina ng walang lisensya, pagdulot ng pinsala, pagbibigay ng mapanganib na gamot o gawaing peligroso sa buhay, gaya ng pagbibigay ng TPN electrolytes kay Jennifer Cleveland na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Tama bang medyo iba ang felony murder? Hindi sinasabi na sinadya mong patayin si Jennifer, pero gumawa ka ng mabigat na krimen o sinadya mong gawin ito at dahil dito ay may namatay. Ngayon, ang manslaughter at ang criminally negligent homicide ng mga kaso, halos magkapareho ang pagkakabuo ng mga salita. Pero muli, maaaring iba ang mga pamantayan dito, tulad ng pagiging pabaya o kapabayaan. Sa bawat kaso ng paghahatid ng mapangarib na gamot, binabanggit ang iba't ibang gamot na ibinigay umano ni Johnson kay Jennifer bilang bahagi ng IV cocktail. At binibigyan din na dapat may label na RX only ang mga ito ayon sa batas. Gusto ko ring bigang diin ang bilang 14. Ang huling kaso laban kay Johnson ay pakikialam o pamimekay ng pisikal na ebidensya ayon sa grand jury kay Amber Johnson noong bandang Mayo 7, 2025 na alam niyang nakabinbin o isinasagawa ang isang investigasyon o opisyal na proseso, lalo na sa pagkamatay ni Jennifer Cleveland. Gumawa, magharap o gumamit ng talaan o dokumento. Partikular, isang talaan o dokumento na naglalaman ng mga sumusunod na karagdagang tala. At idagdag ang TPN electrolytes, 10 ml at may petsang Hunyo 10, 2023. Alam niyang mali ito at layunin niyang maapektuhan ng investigasyon o opisyal na proseso. Mabigat na paratang yan. Tiningnan namin ang kasong Cleveland et al. Versus McKesson et al. Na binanggit dito. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang pamilya ni Jennifer laban sa McKesson Medical Surgical, isang kumpanyang namamahagi ng gamot at supply tulad ng TPN electrolytes. Meron pang ibang mga pinangalan ng defendant dito, si Dr. Gallagher, ang LuxMed Spa at si Amber Johnson mismo. Ang orihinal na petisyon ng nagrereklamo noong Enero 2025 ay nagbigay ng dagdag na impormasyon tungkol sa LuxMed Spa. Ayon sa petisyon, si akusado Amber Johnson, batay sa impormasyon at paniniwala, ay isang dating teacher's aide na noong bandang tagsibol ng 2023 ay nagkaroon ng ideya na magbukas ng isang medical spa. Kahit walang medical na edukasyon,
pagsasanay o lisensya at hindi pwedeng maging pangunahing may-ari ang hindi doktor, nakakuha pa rin si Johnson ng paupahan sa Wortham, Texas. Itinatag niya ang Lux Med Spa by Amber Johnson LLC noong Abril 12, 2023 at nagbukas noong sumunod na buwan. Paalala, ito ay mga paratang pa lang at nagpapatuloy pa. Ayon sa batas ng Texas, ang isang doktor ang dapat na pangunahing may-ari ng isang medical spa at ang spa ay kailangang itatag bilang isang professional na organisasyon tulad ng PA, Professional Association, PLLC, Professional Limited Liability Company o PC, Professional Corporation. Nang itinatag ni Johnson ang Lux Med Spa, ito ay itinatag bilang isang LLC, Limited Liability Company, at siya ang itinukoy bilang nag-iisang may-ari. Ngayon, ang legal brief ay may dagdag na umanay impormasyon ukol sa koneksyon ni Gallagher sa negosyo. Sa pamamagitan ng isang kapwa nila kaibigan, nilapitan ni Johnson si Dr. Michael Gallagher para maging medical director ng Lux Med Spa. Si Dr. Gallagher ay umano'y pumayag maging medical director, kahit hindi niya pinirmahan ang kasunduan bilang medical director sa Lux Med Spa, at siya ay nagtrabaho at nanirahan mahigit 100 milya mula Wortham, Texas. Ngayon, ayon sa reklamong ito, 3 beses lang daw bumisita si Gallagher sa mismong spa, sa lokasyong yon. Diyan pumasok si McKesson. Nang buksan ni Amber Johnson ang Lux Med Spa, siya at si Dr. Gallagher ay lumapit kay McKesson para magtayo ng online portal kung saan si Johnson, na walang medical edukasyon o training, ay makaka-order ng mapanganib na gamot na may reseta na i-deliver direkta sa Lux Med Spa. Ang susunod na bahagi ng reklamo ay mas malalim, pero mahalagang maintindihan ang uri ng gamot na pinapamahalaan umano ni Johnson kahit ayon sa alegasyon, wala siyang karanasan sa medisina. CP, gamit ang McKesson Ordering Portal, umorder si Amber Johnson ng Total Parenteral Nutrition Electrolytes o TPN Electrolytes na direktang ipapadala sa Lux Med Spa. Ang TPN Electrolytes ay ini-infuse kasama ng Total Parenteral Nutrition, IV feeding, para bigyan ng nutrisyon ang mga pasyenteng di makakain o makatanggap ng nutrisyon sa bibig. Sa katunayan, ang Pfizer package insert na kasama ng TPN electrolytes na ipinamahagi ng McKesson ay nag-uutos na ang TPN electrolytes ay kailangang ihalo muna sa TPN solution bago ibigay sa pasyente. Hindi dapat isama ang TPN electrolytes sa IV cocktail. Quote, para sa kaligtasan ng pasyente, ang IV feeding infusions na may dagdag na electrolytes ay dapat ibigay sa mahigpit na binabantayang inpatient setting na may emergency resuscitation equipment at sanay na staff. Ang Lux Med Spa ay hindi isang pasilidad pangkalusugan. Hindi ito nag-empleyo ng mga sanay na tagapagbigay ng serbisyong medical at wala itong emergency resuscitation equipment. Patuloy ang petisyon. Ayon sa abogado ni Ms. Johnson, nawala ng malay si Jennifer, bumagsak at nawala ng pulso. Nang makita ang IV bag, wala na itong laman, na ibig sabihin ay naipasok ni Amber Johnson kay Jennifer Cleveland ang electrolytes na dapat i-infuse sa TPN solution sa loob ng 8 hanggang 12 oras sa mas mababa sa 30 minuto. Inaakusahan sa demanda ang McKesson na gumawa ng sistemang madaling magpadala ng mapanganib na gamot, kabilang ang alegasyong ang kamatayan ay isang maaaring asahang kahihinatnan ng pagpapadala ng TPN electrolytes sa medical spa. Maging ang Texas Medical Board na nagsiyasat sa pagkamatay ni Jennifer ay nagkonklusyon na ang TPN electrolytes ay walang kilalang gamit o medikal na indikasyon sa isang medical spa. Sinampahan ng kaso ang bawat partido ng paisa-isa dahil sa kapabayaan at nagsampa rin ng healthcare liability claim ang mga nagreklamo. Ang pamilya ay humihingi ng $1 milyong o higit pa bilang danyos, ayon sa kanila, bilang direktang resulta ng kapabayaan ng Lux Med Spa, gaya ng nabanggit dito. Si Jennifer Cleveland ay namatay at ang mga nagrereklamo sa kanilang individual at kinatawang kapasidad ay nakaranas at patuloy na nakararanas ng emosyonal na pagkawala ng isang asawa at ina, ng kanyang pagmamahal, pag-aaruga at samahan, pati na rin ang kanyang pinansyal na suporta. Si McKesson, sa totoo lang, ay sinubukang ipabasura ang kasong ito. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Tinanggihan ito ng isang hukom. Ayon sa talaan ng korte, nagpapatuloy pa ang kaso. Nakatakda itong isa lang sa paglilitis ng hurado ngayong taglagas. Balik sa kasong kriminal, nabanggit kong pareho ang kaso ni Dr. Gallagher kay Johnson. May kaso rin siya dahil umano pinayagan niyang gamitin ni Johnson ang kanyang lisensyang medical at inakusahan siyang tumulong at nag-udyok. Halimbawa, ganito ang nilalaman ng Count 11. Si Pe, ipinahayag ng grand jury na si Michael Gallagher noong mga Hulyo 10, 2023 ay noon at doon nag-practice ng medisina na labag sa Texas Occupations Code sa pamamagitan ng direkta o di-direktang pagtulong o pag-udyok sa pag-practice ng medisina ng isang tao
na si Amber Johnson na hindi lisensyado ng Texas Medical Board upang mag-practice ng medisina. At pagkatapos ng pagkamatay ni Jennifer, iniutos ng disciplinary panel ng Texas Medical Board ang pansamantalang pagsuspinde sa lisensya ni Gallagher bilang doktor. Dahil sinabi nilang ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng banta sa kaligtasan ng mga tao sa Texas. Ngayon, ibinalik na ang kanyang lisensya. May mahigpit na mga kondisyon na inilagay. Ayon sa website ng Texas Medical Board, hindi siya pinapayagang mag-supervise o magtalaga ng kapangyarihang magreseta sa mga doktor, assistant o nurse. Kailangan niyang magpamonitor at dumalo sa klase tungkol sa medical na supervision. Ang SPA nga pala ay nagsara na. Gusto ko lang ipaalam na may magandang balita mula sa trahedyang ito. Mahirap makahanap ng mabuti ron, pero naging epektibo ang batas ni Jennifer noong Setyembre 2025. Kinakailangan na lahat ng IV treatment sa estado ng Texas ay ibinibigay lamang ng isang lisensyadong profesional. Ang mga advocacy group at mambabatas na nasa likod ng panukalang batas ay umaasa na magiging mas ligtas ang mga IV therapy center sa buong estado. Tingnan mo, Gallagher at Johnson, maaring makulong sila ng dekada kung mapatunayang nagkasala sa mga kasong ito. At gusto kong maintindihan pa ng kunti ang tungkol sa kasong kriminal, tungkol sa kasong sibil, at kung paano ito maaring magkaugnay. Talakayin natin ito. Sige, gusto ko pang pag-usapan ito ng mas malalim. Gusto kong tawagin si Alaya Roberts, isang trial attorney na dalubhasa sa iba't ibang demanda. Nais ko lang malaman. Iba ito na klase ng kaso, di ba? Ibig kong sabihin, nakakakita ka ba ng mga ganitong aksyon? Siguro mula sa pananaw ng sibil, pero pati na rin sa pananaw ng kriminal? Nakakita ka na ba ng ganito? Salamat sa pag-imbita sa akin, Jessie Weber. Tulad ng sinabi mo, kadalasan ko itong nakikita sa civil litigation na aspeto, pero bihira ko itong makita sa criminal na aspeto. Gusto kong makita at basahin ang pagkakaiba ng mga reklamo at makita rin na parehong kinasuhan ng murder ang dalawang akusado. Felony murder. Felony murder, tama. Kaya hindi ibig sabihin na sinadya nilang patayin si Jennifer, kundi yung ideya na sinadya mong gumawa ng felony, tama? Hindi ba kakaiba para sa'yo na ibinigay ito kahit hindi mo dapat ibigay, tapos namatay siya? Sa tingin ko, sa ganitong sitwasyon, hindi naman. At alam din natin na minsan gusto ng prosecution na magpadala ng mensahe, di ba? At sa tingin ko, ito ang pinakamabisang paraan para gawin yon. Kriminal na gawain ito. Maaari natin itong kasuhan sa ilalim ng batas kriminal ayon sa Texas Penal Code. Kaya naman, dapat nating pigilan ng ibang mga tao na maaring nag-iisip na gawin ang ganitong gawain o kaya ay gumagawa na ng ganitong gawain. Ilagay mo na yan, itigil ang ginagawa mo at umalis dahil baka makasuhan ka. Ano ang dapat isaalang-alang ng hurado? Anong ebidensya ang kailangan para sa felony murder, manslaughter, o criminally negligent homicide? Tama. Una, kailangan nating tingnan ng intensyon, di ba? Kailangan nating tingnan ang mens rea na elemento. Siyempre, hindi na natin kailangang pagtalunan ng intensyon sa manslaughter dahil may felony na tayo, di ba? Mayroon tayong intensyon na mag-practice ng medisina ng walang lisensya, di ba? Ang intensyon na magbigay ng gamot ng hindi lisensyadong medical practitioner. Kaya sa puntong iyon, ang kailangan lang malaman ng hurado ay hindi mga doktor ang mga taong ito. Hindi sila mga nurse, hindi rin sila LPNs, mga lisensyadong nurse practitioner. Wala silang medical na background, kundi pagiging assistant o may kaugnayan lang sa spa. At kapag napatunayan mo na ang aspeto ng felony, kapag napatunayan mo na iyon at may namatay dahil dito, tama? Bilang resulta nito, may biktima at ang biktima ay wala na. Kaya tingin ko, mahalaga ang ebidensya na wala silang medical na background at ipakita rin ang mga ginawa nilang aksyon na naging sanhi ng pagkamatay ng tao. Iyan ang kailangang malaman ng hurado. At ang kapabayaan at kawalang ingat ay medyo magkaiba. Pero kung inaakusahan kang gumawa ng isang bagay na wala kang awtoridad gawin, napakadelikado niyan. Sa tingin ko, kaya mong mamarkahan ang mga checkbox na yan. Siguradong sa tingin ko medyo magkaiba nga, 'di ba? Kasi malinaw naman tulad ng sinabi mo, magkaiba ang kapabayaan at kawalang ingat. Sa tingin ko, matalino ang maghain ng kaso para sa pareho. Kasi kung sasabihin mo walang pagpapabaya, kasi kung ako, alam mo na, kung ako ang nasa lugar nila, kung ako ang akusado, sasabihin kong ilang beses ko nang ginawa ang therapy na ito. Wala namang namatay. Sa tingin ko, sinabi nilang may vape sa bra ng babae habang binibigyan siya ng CPR. Kaya baka iugnay nilang insidente sa pagva-vape. Kung ako ang depensa, sasabihin ko na ilang beses ko nang ginawa ang therapy na ito at wala pang namamatay kahit kailan. Posibleng makalusot sila sa recklessness, pero may negligence pa rin dahil kahit pa ulit-ulit mo na itong gawin, isang beses lang ang kailangan. At tulad na makikita natin, may buhay na nawala. Kaya oo, sa totoo lang, oo, talagang nakaka-interest yung vape pen na yon. At para malinaw, inosente pa rin sila hanggat hindi napapatunay ang nagkasala.
kailangan pa ring magpresenta ng ebidensya dito at kung paano nila gagawin yon. Naisip ko talagang nakaka-interes. Kung tama ang pagkakabasa ko, baka mali ako. Pero si Jennifer ay namatay noong 2023. Itong kaso, ang alam ko, ipinresenta sa grand jury noong Enero 2026. Bakit natagalan? Normal ba yon o dahil komplikado ang kaso? Maraming posibleng dahilan, 'di ba? Sa tingin ko, ang desisyong ituloy ito bilang kasong kriminal ay mahalaga para masigurong kumpleto ang ebidensiyang ipipresenta sa grand jury. Maaring kasing simple lang na may mga mahalagang ebidensya na naantala at gusto nilang siguraduhin na meron sila ng mga ebidensyang iyon bago ito ipresenta sa grand jury. Maaring may mga nangyari sa likod ng mga pangyayari, alam mo yon, mula sa prosecution na hindi sila sigurado kung civil case na lang or maghain ng kasong kriminal. Maaring simpleng ang pamilya lang ang nagiit. Baka noong una, nagpasya ang prosekusyon na huwag madhain ng kasong kriminal based sa impormasyong meron sila noon. At maaring habang patuloy na lumalabas ang mga impormasyon at nakakatanggap pa sila ng mas maraming ebidensya, doon nila napangdesisyunan na ituloy ang pagsasampa ng kasong kriminal. Ayon sa ulat, pumirma si Jennifer ng consent form. Kung totoo ito, ano ang epekto sa pananagutan, sibil o kriminal? Sa parehong usapin, ipaglalaban ng mga akusado na isinuko ni Jennifer ang karapatan niya dahil sa pagpirma sa waiver na ito. Kaya't isinuko niya ang karapatan niya magsampa ng kaso. Kahit anumang reklamo sa civil litigation ay kasama. Pero sa criminal cases, kahit ipakita ng mga akusado ang waiver, wala iyong saysay. Pumirma ako ng waiver na di kita kakasuhan, pero wala na ako ngayon sa mundo. Kaya kahit na pumirma ako sa form na ito, sigurado akong walang makakapagsabi na isinusuko ko ang karapatan ko na magkaroon ng anumang remedyo kung sakaling mamatay ako dahil sa paggamot na ito. O kaya ang argumento na pumayag ako ayon sa mga impormasyong ipinakita nun. Kung may impormasyon na di umano'y itinago, maaring yun ang maging paraan para makalabas dito. Ano ang karaniwang limitasyon ng medical malpractice? Nakakita na tayo ng ilang ganitong kaso, di ba? May pumapasok para sa procedure tapos may nangyayari. Kung nakaligtas man sila, na trauma at nasaktan sila rito, pwede pa silang magsampa ng kaso. Kung hindi, pwede rin magsampa ng medical malpractice o wrongful death action ng pamilya nila, di tulad ng kasong kriminal. Ano ang limitasyon at sino ang nagtatakda nito? Kaya ang medical malpractice ay usaping civil, tama? Civil litigation ang medical malpractice. Kaya kapag pinag-uusapan ang medical malpractice, tinatanong kung ang ginawa ng mga medical professional ay bumaba sa pamantayan ng tamang pang-angalagang medical. Ibig sabihin, bilang mga doktor, may tungkulin tayo sa mga pasyente natin. May mga alitanuning dapat sundin palagi dahil nanumpa ang mga medical professional. Kung ang pangangaladang binibigay mo o mga aksyon mo sa taong ito ay bumababa sa pamantayan ng pangangalaga. Na ibig sabihin ay sasang-ayon ng lahat ng doktor na kung pareho ang pasyente at sitwasyon, hindi sana namin ginawa ang ilang mga bagay. Diyan pumapasok ang usapin ng malpractice. Kapag pinag-uusapan ng kriminal na aspeto, sinasabi nating nilabag ng mga taong ito ang batas, tama? Ang buong punto kung bakit ito napupunta sa criminal court ay dahil ang mga taong ito ay nagsasagawa ng medisina nang walang tamang lisensya na kailangan para mag-practice ng medisina. Ngayon, ang felony aspect ay dahil na-practice ako ng medisina nang walang tamang kredensyal. Sa ginawa ko, may isang taong sa kasamaang palad ay namatay, kaya naging kriminal ang sitwasyon. Mukhang maraming kaugnay na kaso at ebidensya kina Johnson at Gallagher. Nakikita mo ba ang sitwasyon na kung magkakaroon ng hatol ng pagkakasala, pareho silang dalawa ang mapapatunay ang nagkasala? O may nakikita ka bang mga sitwasyon na ang isa ay mas may pananagutan, posibleng mas malaki ang pananagutan kaysa sa isa? Ano sa tingin mo, posible bang makita nila ang iba't ibang resulta para sa mga akusadong ito? Depende yan kung paano nila ihahanda ang kaso, 'di ba? Kung pareho silang may abogado at magtuturuan, 'di ba? Halimbawa, si Gallagher, ang supervisor, sabi nga hindi niya alam ang ginagawa nila at hindi na-verify ang impormasyon. Pasensya na. Hindi ko alam ang nangyayari kaya hindi ako dapat managot dahil hindi ako ang gumawa noon. Pero maaari ding may ibang pananaw na sasabihin nila na, ako ay sinupervise ni Gallagher kasi si Gallagher ang nagsabi sa akin kung paano gawin lahat ng ito, kung paano talaga ito isagawa.
Sinabi niya sa akin ang dapat gawin at sa kanya ako humingi ng impormasyon. Mahalaga rin ang bahagi noong binago ang mga tala. Naniniwala akong binago ang mga tala sa chart at hindi ko alam kung paano matutukoy kung sino talaga ang gumawa ng mga pagbabagong iyon pagkatapos mamatay ang biktima. Pumanaw na si Miss Cleveland. Bumalik sila sa chart at nagsimulang pakialaman ng chart, ang medical chart, pagkatapos ng insidente. Depende kung matutukoy ang gumawa, maaring madawit ang parehong akusado at managot pareho. Anong ugnayan at koneksyon ng demanda sa kasong kriminal? Dahil minsan, at itama mo ako kung mali ako, kung may magkaparehong mga akusado, hindi ba pwedeng ipahinto o ipos muna ang kaso sa korte habang tinutuloy ang kasong kriminal? O paano ba talaga ang proseso? Tama ka dyan, Jessie. Tama ka. Karaniwan, inuuna talaga ang kasong kriminal dahil kapag may kasong kriminal, posible kasing mawala ng kalayaan o buhay ang isang tao, 'di ba? Pagdating sa kalayaan, pagdating sa posibilidad na makulong, mawawala na ang mga karapatan mo. Dahil nakataya ang iyong mga karapatan at kalayaan, inuuna talaga ang kasong kriminal kaysa sibil na tungkol lang sa pera. At syempre, ayaw mo magsabi ng kahit anong makakasama sa karapatan mo sa kasong kriminal, tama? Mas madali kang mapilit tumistigo sa kasong sibil. Kaya ayaw mo magsalita ng anumang pwedeng gamitin laban sa'yo at labagin ang karapatan mo laban sa self-incrimination sa kasong kriminal. Posibleng ganito ang mangyari. Sa madaling salita, mauuna nating makita ang resulta ng kasong kriminal bago ang kasong sibil. Kahit ano pang mangyari sa kasong kriminal, hindi ibig sabihin ganun din sa kasong sibil. Dahil magkaibang pamantayan, tama ba? Oo, sigurado. At yun din ang sasabihin ko, Jessie. Dalawa ang magkaibang pamantayan dito, di ba? Sa kriminal, kailangan lampas sa makatwirang pagdududa. Sa civil naman, preponderance of the evidence lang. Kaya magkaiba talaga ang pamantayan dito. Mas mababa ang isa, kaya halos sigurado akong ang kasong kriminal ang mauuna. By the way, nabanggit ko na ito dati, yung disciplinary panel ng Texas Medical Board, pansamantalang sinuspindi nila ang lisensya medical ni Gallagher. Tapos, ibinalik din nila. Nilagyan nila ng maigpit na mga kondisyon. Mahalaga ba yung impormasyon para sa parehong civil at criminal na kaso? Oh, sigurado. At kahit paano, magagamit ito para ipakita na nagkaroon ng problema ang taong ito sa kanyang lisensya, di ba? Maliit lang ngayon, pero nagkaproblema sila sa lisensya dahil di sila sumusunod sa tamang pamantayan ng pag-aalaga. Kaya pwedeng gamitin ng prosekusyon ang argumentong iyon. Tinitingnan ko talaga ang mga timeline kung saan, syempre, kailangan munang magsimula ang anumang aksyong pandisiplina bago pa man gawin ang aktual na desisyon. Kung ako ang prosekusyon, tinitingnan ko kung anong impormasyon ang meron sila sa simula para simulaan ang aksyong pandisiplina at kung nangyari ito bago o habang tumatakbo ang kaso ko. Nangyari ba ito pagkatapos ng kaso para matukoy kung matagal nang hindi dapat nagpa-practice ng medisina ang taong ito bago pa pumanaw si Ginang Cleveland? Nga pala, para tapusin lang ito, ano ang masasabi mo tungkol sa batas ni Jennifer? Naging epektibo ito noong Setyembre 2025. Kinakailangan na sa Texas, lahat ng IV treatment ay ibinibigay lang ng lisensyadong profesional. Nagtataka ako kung may mga tao bang tumingin dito at nagsabing, hindi ba ganito dati? Hindi ba ito rin ang nangyari noon? Isa rin ako, Jessie, sasabihin ko rin yon, pero bakit hindi naman pala laging kailangan? Lalo na dahil kapag narinig na maraming tao ang med spa, iniisip nilang para lang ito sa Botox at mga katulad nito. Kahit ang mga bagay tulad ng Botox at IV therapy na mukhang simple, medisina pa rin ito at may practice pa rin ng medisina. Kailangan pa rin ng isang tao na may lisensya para talaga malaman kung gaano karami ang gamot na dapat ibigay para hindi, alam mo na, magdulot ng pagkawalan ng buhay ng isang tao. Aliyah Roberts, binigyan mo kami ng maraming bagay na dapat pag-isipan. Maraming salamat sa oras mo. Lahi ko itong pinahahalagahan. Laging isang kasiyahan, Jessie Weber. Salamat sa pag-imbita sa akin. Yan lang muna dito sa sidebar. Salamat sa pagsama mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa Jessie Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi sa Eastern Time. Kita-kits mga kaibigan!